Okay, so ang halos natalakay na po natin yung Psalms chapter 33. So, i-recall lang po natin ano ba yung content nitong Psalms chapter 33. Dito po ay tinatawagan po ng Panginoon ng lahat ng kanyang mga hinirang, ang tinatawag na the righteous, na purihin siya, mag-celebrate sa mga katotohanan tungkol sa ating Diyos, sa kanyang kahangahangang mga gawa, sapagkat ito ay fitting para sa mga righteous. Sila lang talaga ang may kakayanan na i-express in praises and in worship yung mga katotohanan tungkol sa Diyos, sapagkat tayo lang ang pinagpahayagan ng Diyos na kung sino siya. Ang taong outside kay God ay they don't know God. Sila ay religious lang pero empty, devoid of knowledge. Okay, so tayo lang po 'yon, ano? Ah, ang panawagan ng Panginoon, purihin natin siya sa kanyang katotohanan, sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga decrees, sa kanyang mga kautusan. Purihin natin siya sa kanyang mga kahanga-hanga mga gawa, sa kanyang katapatan. Purihin natin siya sa kanyang at saka sa kanyang loving kindness. At purihin din natin siya sa kanyang sa creation, sa pagkakalalang niya ng langit at ng lupa. Yung kanyang eternal counsel, yung kanyang eternal plans para sa kanyang bayan. Purihin din natin siya sa pagkakahirang niya sa atin at sa pagpili niya sa atin. So, at kaya nga capsulated po yung itong Psalms 33 sa topic natin last week na blessed is the nation whose God is the Lord. Napakapalad natin. Kasi tayo lang talaga ang nakakaunawa ng lahat ng katotohanan na to. Kaya ang response na nais ng Panginoon sa atin ay yung papurihan mo siya. At sa pagpupuri sa Panginoon, we have to declare kung sino siya at kung ano yung ginawa niya sa atin. So dapat maging malinaw yung sa ating mga kapatid, ano? Hindi nag hindi nagpupuri lang tayo nang wala tayong target, no? May target na ibinigay ang Panginoon sa atin. Yung mga objective ng worship, na gaya ng napag-usapan natin kanina. So tayo ay katakutan natin ng Panginoon na humirang sa atin, na tayo ay sabi nga doon sa may to stand in awe of Him. Okay. So tignan po natin yung conclusion ng Psalms chapter 33 from verses 13 to 19. The Lord looks from heaven, He sees all the sons of men. From His dwelling place, He looks out on all inhabitants of the earth, He who fashions the hearts of them all, He who understands all their works. The king is not saved by a mighty army. A warrior is not delivered by great strength. A horse is a false hope for victory, nor does it deliver anyone by its great strength. Behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, on those who hope for His loving kindness, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Okay. So, iyan po yung mga biyaya ng Panginoon sa pagkakahirang niya. Tatandaan nyo mga kapatid, huwag niyong kakalimutan yung katotohanan kung papaano tayo naging righteous. Isa sa importanteng paksayan ng Biblia at dapat maging malinaw ito sa atin. Kasi ang lahat ng tao, ang akala niya righteous siya by his own deeds. Even yung mga unbeliever, ang mga taong iyon ay self-righteous lang. Tayo, malinaw sa atin, ang righteousness natin ay hindi ito galing sa atin. Hindi tayo naging matuwid dahil sa mabubuti nating gawa. Ito ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa atin na mga hinirang niya. Tayo ay hinugasan ng kanyang dugo, tayo ay pinatawad,
at ginawang righteous. God made us righteous. Uulitin ko, not by our own deeds, but because of the faith of our faith in the person and works of Jesus Christ. Tatandaan niyo po yan. Okay? So para matindi po kasi yung effect ng self-righteousness. Pag hindi naging malinaw ito sa inyo mga kapatid, ang kauuwian nyo, akala nyo matuwid kayo sa inyong mga sarili. And that is self-righteousness. Okay. So, tatandaan nyo po, once upon a time, we were enemies of God. Yan po yung declaration ng Bible. That we were formerly sons of disobedience and were by nature children of wrath. So, isipin ninyo, no, papaano tayo nailapit yung tayo'y kaaway ng Panginoon at ngayon tayo ay naging kaibigan na ng Panginoon. Ano yung nag-transcribe doon? Si Jesus ang namatay on our behalf at sa kanyang pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay na-reconcile tayo pabalik sa ating Diyos. Okay? Yung atonement niya, yung kanyang sacrifice doon sa may cross, yung kanyang blood, ang nagpahupa na apis niya yung naglalagablab na puot ng Diyos laban sa atin. At dahil kay Kristo, tinignan tayo ng Diyos with favor. Hindi na bilang isang enemy, kung hindi kanyang mga beloved. So, yun po ang reason kung bakit tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos ngayon. Hindi ito kailanman. It is not ang basis nun ay yung ating righteous deeds. Wala. Wicked nga tayo. Lahat ng ating mga righteous deeds ay parang maruming basahan, sabi po na Isaiah. Okay? So, kaya nga ngayon, we found favor in the sight of God. And ang Diyos, inilapit niya yung sarili niya sa atin. Hindi tayo yung lumapit sa Kanya. Siya, dahil kinahabagan niya tayo at kinalugdan niya tayo, inilapit niya ang sarili niya sa atin. At gaano kalapit yon? Topic natin noong nakaraan yon. He is very intimate with His people. Not to the point na ang kanya mga mata ay laging nakaabang sa atin. Lagi niya tayong pinapanood. At lagi siyang attentive sa mga prayers natin. Ganon ka-intimate ang Diyos ngayon sa atin. Unlike before, nung tayo'y mga enemies of God, yung mga panalangin natin ay kasula-sulasok. Yung ating mga gawa talagang ayaw niyang tignan sa ating kasamaan. Pero ngayon, ibang-iba na dahil kay Kristo. Ibinaling niya na ang paningin niya sa atin. Lagi na siyang nakatingin sa atin actually. At siyang ipag-aaralan natin sa araw na to. At ang kanyang tainga ay bukas na para sa atin. Naalala ko noon sa Isaiah nakalimutan ko lang yung specific na verse. Sabi niya, hindi naman malayo actually, hindi naman talaga maikli ang aking kamay para abutin kayo sa inyong pangangailangan. At hindi rin naman bingi ang aking tenga para mapakinggan kayo sa inyong mga hinaing. Subalit sa dami ng inyong kasalanan ay ibinaling ko sa malayo ang aking mukha. Isipin niyo na kung ano yung effect ng sin sa buhay natin. At dahil ngayon, hindi na tayo tinitignan ng Panginoon sa ating mga kasalanan o mga nagagawang pagkakasala. Ang nakikita na ng Panginoon sa atin ngayon ay yung righteousness ni Christ. Kaya nga ngayon, dahil nga sa katuwiran ng Panginoong Hesus sa atin, ay tayo ngayon ay ang Panginoon, ang buong habag niya, buong compassion niya, yung lahat ng kanyang grace ay nakaukol sa atin. Kaya nga naging attentive na ang kanyang tenga sa ating mga panalangin. Gaano ka-importante itong ating pag-aaralan sa gabing ito? Kasi ito yung struggle kasi actually ng mga maraming Christians. Dahil sa kanyang pagbagsak sa kasalanan, nasanay tayo na malayo sa Diyos. Nasanay tayo na mas comfortable tayo na si God
is from a distance sa atin. Ngayon kasi mga kapatid, ang katotohanan ito ay ang Diyos malapit na. Very intimate. Hindi siya malayo. Pag alam niyo mga kapatid, pag nagpipray kayo, nakikinig ang Panginoon eh. Hindi po siya bingi. Minsan, napapansin ninyo pag nanalangin tayo, dinidinig agad ng Panginoon. Sabi nga ng Bible eh, may mga times na hindi ka pa nga nag-start mag-pray, dininig na ng Panginoon ang panalangin mo. Ang tindi, no? Hindi ka pa nagpipray, dininig na ng Panginoon ang panalangin mo kasi because God is all-knowing. At may mga pagkakataon din na kapag matapos kang manalangin, ipinapagkaloob agad ng Panginoon. At may mga pagkakataon din na it takes years bago dinggin ng Panginoon ang iyong panalangin. Lahat tayo nasaksihan natin yon. Hindi ibig sabihin na kapag hindi ka dininig ng Panginoon ngayon ay hindi ka na pinakinggan talaga ng Panginoon. Hindi. Kasi si God nag-act siya sa kanyang compassion, sa kanyang timing, hindi sa calendar natin. We cannot put God to our limited box. Tatandaan niyo po yan. So si God nag-act siya freely according to His mercy and to His grace. So ngayon, tingnan niyo po ang verse na ito. Kanina, Psalms 33 tayo, no? Ito ay Psalms 34, verses 15 to 19. Ang unang-unang statement sa sinabi niya, the eyes of the Lord are upon the righteous. Sinong uli ang righteous? Yung mga ginawang righteous ng Panginoong Diyos. And His ears are open to their cry. Alam niyo ba mga kapatid, this is a statement of truth. Okay? Actually, alam niyo ba talaga, kung tutuusin niyo kung tutuusin niyo po mga kapatid, ang Book of Psalms naman talaga is about Christ eh. Kasi siya lang ang righteous talaga. At iyan ang purpose ng kanyang pagkakatawang tao. Kasi tayo, malayong-malayo na tayo sa righteousness na nire-require ng Panginoon, hindi na natin alam ang path to righteousness, kaya siya ay nagkatawang tao, namuhay siya bilang matuwid. Siya lang ang tanging tao na naka-obey completely and perfectly sa law ng Panginoon. Siya lang. Kaya nga, nung siya ay namatay at muling nabuhay, nung tinanggap ng Diyos ang kanyang sacrifice, ang kanyang atonement, isa ito sa biyaya na tinanggap natin. Yung righteousness ni Christ ay nai-impute sa atin. Binahaginan tayo ng Panginoon ng kanyang katuwiran. And that's why tayo ay naging matuwid sa mata ng Panginoon. Ito ay para kay Christ. And now, dahil tayo ngayon ay united kay Christ, ganun na rin ang Panginoon sa atin. Itinuring na tayong matuwid, kaya ang kanyang paningin ay nasa atin na, at ang kanyang tainga ay open na sa ating mga panalangin. Tatandaan niyo po yan. Kasi, hindi ganyan ang kalagayan ng mga taong outside kay God. Ang taong outside kay God ay evildoers, sinners, wicked, ungodly. Yan ang brand ng Bible patungkol sa kanila. Pero hindi na po tayo kabilang doon dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Sabi po ng verse 16, but the face of the Lord is against evildoers, to cut off the memory of them from the earth. Nakita niyo yun mga kapatid, ano? Kaya nga, nung nababasa ko to, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi isa ako sa, sa mga worst na sinner eh. Hindi lang ako sinner eh. Talagang wicked ako. Alam ko lalo na ako'y sumibol sa isang masamang lugar. Ako'y kabilang sa mga grupo na masasamang mga tao mula pa nung bata ako hanggang sa lumaki ako. Kaya alam ko to. Alam ko kung gaano kalaki yung habag na iniukol ng Panginoon sa akin. Buti nga hindi ako kinut off ng Panginoon. Hindi niya ako pinatay nung nasarurok ako ng aking kasamaan. Bagkus kinabagan ako ng Diyos. At kaya ngayon ako naririto lang ngayon.
Sabi ng verse 17, the righteous cry, and the Lord hears them and delivers them from all their troubles. So nakikita natin mga kapatid, yung stark contrast ng dealing ng Diyos sa mga righteous at saka sa mga evildoers. Magkaiba talaga. Ang layo. At makikita niyo yan sa may chapter na ito. Okay? Yung makitang-kita natin yung extreme na difference between yung kanyang pakikitungo sa household of faith kung saan tayo nabibilang ngayon at saka doon sa kampo ng mga unbelievers. So dito makikita mo talaga yung intimacy. Ito yung measurement. Paano masasabi na intimate ka sa Panginoon? To the point na ang Panginoon talaga ang mata niya ay nasa sa atin, ang kanyang tainga ay bukas sa atin. Yan po yung measurement. Si Christ po ang measurement ng intimacy natin sa Panginoon. It is not ourselves. Okay? So sabi niya rito, the righteous cry, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers them out of them all. He keeps all his bones, and not one of them is broken. So nakita nyo, kung gaano ang Panginoon. Kaya nga minsan nagdududa tayo sa presensya ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga napakainam na pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos para ma-remind tayo na ang Diyos natin ay hindi remote from us. He is very intimate sa atin. Sa mga wicked, hindi ganun. Evil shall slay the wicked, and those who hate the righteous will be condemned. So, ang mga Kristiyano, sabi rito, nakikita mo rito kung ano yung attitude ng mga wicked sa mga righteous. Talagang we are destined to be persecuted. Pero sabi ng Panginoon, ang mga namumuhi sa mga matutuwid ay iko-condemn niya. The Lord redeems the soul of His servants, and none of those who take refuge in Him will be condemned. Kaya nga napakapalad. Kung nakikilala mo ang Panginoon, mga kapatid, you will seek refuge on Him. Tinalakay natin ito sa ating Bible study. The Lord is my refuge. The Lord is my strong tower. Amen? And more than that, ito pa po yung isang nakakataba ng puso, yung katotohanang sinulat dito. Sabi ng Deuteronomy 32, the Lord's portion is His people. Jacob is the place of His inheritance. Pinag-aralan natin yan noong nakaraan. Itinuring tayo ng Panginoon na kanyang inheritance. Parang kung isipin mo, sino ba tayo? Parang, kasi nakikita mo, we do not deserve eh. Kaya nga, iyon yung beauty ng salita ng Panginoon na tayo, inari niya tayong inari niya tayong kaibigan, bagamat dati enemy niya tayo. Itinuring tayo ng Panginoon na bayan niya, na dating kinapupuotan niya. Ngayon, ginawa niya pa tayong inheritance, dati basura tayo eh. Kaya nga, pag nakikita mo tong verse na to, mangliliit ka sa iyong sarili. Mangliliit ka. Kasi, you know that we do not deserve this. Amen? Biro mo, ikaw yung inari ng Panginoon na portion niya. Ikaw yung inari ng Panginoon na treasure niya. Bagamat hindi tayo karapat-dapat. Di ba? Ano bang meron sa atin para ariin ka ng Panginoon na kanyang inheritance? He found him in the desert land. Diyan tayo hinango ng Panginoon. And in the wasteland, in holy places, yan ang pinagmulan natin. He encircled him, He instructed him,
He kept him as the apple of his eye. Wow. Amen? Amazing. Ginawa niya tayong apple of his eye. Alam naman ninyo yung terminology na yan. You are the apple of my eye. Minsan madalas natin gamitin niya sa mga, lalo na nung unang panahon, yung medyo makata, no? Ikaw ang, ah, yung pinaka, ano ng aking mata. Di ba? So, ibig sabihin niyan, ano, na talagang ang Panginoon ay pinag-ukulan talaga tayo ng Diyos ng kanyang atensyon. Ganyan kalapit ang Panginoon. Ganyan yung relevance nung ang mata ng Diyos ay nakatuon sa atin. Because He make us as an apple of His eye. Sinabi rin yan sa may Psalm 17. He keep me as apple of your eye. Keep me as the apple of your eye. Hide me under the shadow of your wings. Amen. Hindi po ba? Kaya nga sabi nga ng Proverbs 15 the eyes of the Lord is everywhere, watching evil and the good. Pero sa lahat ng tao sa buong daigdig, tayo ay apple of His eyes. At ito pa, no? Dahil ang Panginoon ay laging nakamatsyag sa atin, pinapanood tayo ng Panginoon, ito yung mga declaration ng kanyang katotohanan. Psalms 32 verse 8. I will instruct you and teach you in the way you should go, and I will guide you with my eye upon you. Wow. Hindi po ba? So, ang sarap pagmuni-munihan, ano? Ito po ay katotohanan. Ito po ay statement ng testimony ito ng Panginoon of what is reality. Kaya si God, ano? Hindi niyo napapansin, mga kapatid, tayo, alam natin, ano, marami tayong mga foolishness. Many times, nag-resort tayo sa foolishness natin dahil sa ating mga ignorance. And yet, si God, by His loving kindness, ginaguide tayo ng Panginoon upang mailayo tayo sa kapahamakan. Minsan mag-reflect tayo sa buhay natin na kung paano tayo iniligtas ng Panginoon sa mga sitwasyon. Akala mo, ano, yung parang pinagkaitang ka ng Diyos. Pero yung pala pagliligtas para ng Panginoon sa iyon. Kasi ang Panginoon nakamatsyag siya sa atin. In verse 37, in Psalms 37, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Though they stumble, they will not fall, for the Lord upholds them with His hand. So nakita nyo, no? Pati yung paglakad natin, kung wala ang kamay ng Panginoon, ay siguro lagi na tayong bumagsak. Pero pinapatibay ng Panginoon pati yung paglakad natin. Siya ang nagkokos nun. Siya yung causality. Kung bakit tayo nakakatindig, kung bakit tayo lumalakas sa ating pananampalataya, it is Him. Kasi kung sa ating ganang sarili lang, wala na. Matagal na tayong bagsak. Yan ang ibig sabihin ng verse nito. Ina-uphold niya tayo ng kanyang mga kamay. At ito pa, Psalms 18. You enlarge my steps under me. Para bang, kung titignan mo, no, kung dati makitid lang yung nilalakaran mo, nilaparan niya para siguradong hindi ka mahuhulog sa dinadaanan mo. Yan yung mga ibig sabihin yan eh. You enlarge my steps under me, and my feet have not slipped. Kasi sa mundong ito talaga, mga kapatid, aminin natin yung katotohanan. Madalas tayong nadudupilas. Madalas na yung ating mga paa parang tumapak ka sa malangis na lugar na madudulas kang ganon. Kasi nga minsan tayo, no, sa totoo lang, madali tayong ma-attract na mga
kumikinang sa mundong ito. Minsan nawawala tayo sa ating focus sa kanyang kaharian. Minsan nakakapakinig tayo ng mga balita, natatangay tayo ng madla. Hindi na tayo nakakapag-isip bilang isang taong matuwid. Pero ang Panginoon sa kanyang mercy, no? Pati yung step natin, pinapaano niya, para wag ka madudupilas lang. Nakita niyo kung gaano ka-watchful ang Panginoon sa atin? Kaya ang gandang i-meditate eh. Ito yung mga katotohanan, mga kapatid. Katotohanan ito ng ginagawa ng Diyos sa atin araw-araw mula umaga hanggang gabi. At ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita. Jeremiah chapter 10. Na-realize ito ni Jeremiah. Siguro kung babasahin niyo yung book of Jeremiah, si Jeremiah isang prophet na nasaksihan niya yung destruction ng kanyang bayan. At puro siya complain. Kasi bakit parang gano'n, no? Parang hinayaan ng Panginoon. Pero in the end, na-realize din ni Jeremiah, sabi niya, I know, O Lord, that a man's way is not in himself, nor it is a man who walks to direct his step. Hindi tayo. Bagamat nagpaplano tayo, mga kapatid. Hindi pa ba? Minsan nga, sa totoo lang, minsan mayabang tayo eh. Parang alam natin yung future eh. Nagdidictate na tayo ng mga araw. Pero, sa totoo lang, ang Diyos, habag niya lang yun. Dinadirect niya yung step natin. Okay. So ngayon, tignan niyo to mga kapatid, ano? Ito yung priestly blessing. Ito yung kinuman ng Diyos kay Aaron kung papaano ibe-bless yung bayan niya, yung bayang Israel. So sabi ng Panginoon kay Moses, then the Lord spoke to Moses saying, speak to Aaron, siya yung high priest, yung unang-unang high priest, and to his son saying, thus you shall bless the sons of Israel, and you shall say to them, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance on you and give you peace. So they shall invoke my name on the sons of Israel, and then I will bless them. Alam niyo ba mga kapatid, itong blessing na ito yung summary ng exact blessing na tinanggap natin kay Kristo na siyang ating high priest. Kasi tayo, nung wala pa tayo sa Panginoon, malayong-malayo tayo sa blessing. Yan ang isang katotohanan. Nung tayo ay naiugpong kay Kristo, dumalo yung blessing sa atin. Yung pangako ng Diyos dumaloy sa atin. Kaya nga ang anak ng Diyos ay destined siya sa blessing. Talagang sa lahat ng bagay, he is blessed. Pinag-aralan natin yan nung nakaraan. It is because of Jesus Christ, of our union with Christ. Pero ang blessing na ito mga kapatid, cannot be contained or cannot be limited doon lamang sa mga material possessions. Pinag-aralan natin yan last week. Okay? So dumaloy ang blessing sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga tayo ay naging heir of God, co-heirs with Christ. Yung pangako ni Abraham, dumaloy ito sa atin. At si Jesus Christ himself is the blessing na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Okay? So nung pagka-receive mo pa lang kay Christ, nung ikaw ay naigpong sa Kanya, iyan yung unang-unang blessing na tinanggap mo sa Kanya. Yung nakilala mo ang Diyos. Yung natuto kang humingi ng tawad. Blessing lahat yan. Yung nagbago ng takbo ang buhay mo. Nung nagbago ang takbo ng isip mo. Nung natuto kang sumunod sa Panginoon. Nung lumambot ang puso mo. Nung nakakita ka mula sa pagkabulag. Lahat ng iyan ay blessing na tinanggap natin sa Panginoon. Ang pagkaunawa sa Kanya. Nung na-receive mo ang Kanyang mga salita. Ang Kanyang mga kautusan. Nung natuto kang lumakad. Nung nagkaroon ka ng pag-asa
sa kasalukuyan at sa hinaharap, lahat yan, blessing yan. Okay? So tayo ay, we were blessed through Christ. Pangalawa, ang Panginoon, He always keeps us through Christ. Dahil ikaw ay naka-Kristo, sabi nga ng Panginoong Yesus sa John, walang makakaagaw no sa atin from the hands of God. Ang Panginoon, pinoprotektahan niya tayo. He keeps us. Yan yung tinatawag sa theology na divine preservation. Pine-preserve tayo ng Panginoon. Hindi alang-alang sa atin, alang-alang kay Kristo. We have been preserved. Kaya nga merong pag-asa yung mga anak natin. Pati sila kasama sa preservation na iyon upang ang pangako ng Diyos ay dumaloy from generation to generation. Yan po ay mga katotohanan. Di ba? Ito ay magandang reminder sa atin mga kapatid sa mga panahon na parang nagdududa ka na bakit parang wala ang Panginoon? Bakit parang hindi niya ako napapakinggan? Hindi kapatid. Ikaw ay nung tinawag ka ng Panginoon, ang mata ng Panginoon lagi nang nasa sa iyong, lagi kanya binabantayan. Minsan dinadaya lang tayo ng ating ng ating unbelief. Okay? At ito po ang isa pang maganda rito. The Lord make His face to shine upon you. Wow. Isipin niyo mga kapatid, pinagliwanag ng Diyos ang mukha niya sa atin. Ganyan ba ang kalagayan natin nung wala pa tayo sa Panginoon? Wala. Ang mukha ng Panginoon, talagang yung puot niya nakatitig sa atin. Talagang about to cut off na tayo. Para tayong puno na sisibakin na, puputulin na. Galit na galit ang Panginoon sa atin. Pero ngayon ibang-iba na yung mukha niya. Nakatingin siya sa atin with favor. Nagliliwanag yung mukha niya sa atin. Kinakalugdan niya tayo. Kinakahabagan niya tayo. Iyan ang ibig sabihin niyan Alam niyo ba, para mas maintindihan niyo to, tignan ninyo ang mukha ng Diyos sa impyerno. Ang Diyos ba, naririnig ko to sa ibang mga preacher sabi nila wala daw, si God daw wala daw sa impyerno. O, saan nyo nabasa yun? Saan nyo nabasa yun na wala si God sa impyerno? Nandoon siya, siya nga gumawa ng impyerno ang impyerno ay para sa demonyo at saka sa kanyang mga kampon at sa lahat ng mga umayaw sa ebanghelyo ng Panginoon. Ang impyerno is a place of justice of God. Parang dito sa atin ngayon, yung kulungan, yung Muntinlupa, pinagawa yan ng gobyerno para dyan ipiit yung mga masasama, yung mga ayaw sa kaayusan ng society. Ganun din exactly ang impyerno. Hindi dahil sa wala si God doon, nandoon siya pero ibang-iba ang dimension. Sa atin na mga pinatawad niya na sa mga redeemed, sa mga righteous, ang mukha niya nagliliwanag with all favor, with all love, with all grace. Samantalang sa impyerno, yung wrath, yung fullness ng wrath of God ang nandoon at nararamdaman ng lahat na sa impyerno yung puot ng Diyos araw-araw. Nakita niyo mga kapatid kung gaano kalaki yung blessing na tinanggap natin kay Kristo? Ganyan ang Diyos sa atin ngayon. Nagliliwanag ang mukha niya sa atin. Kinakahabagan niya tayo. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. Naging gracious ang Panginoon sa atin. Ito pang maganda in verse 26. The Lord lift up His countenance on you and give you peace. Alam niyo ba ibig sabihin niyan? Talagang sinet na ng Panginoon ang mukha niya sa atin. Na tayo ay pagpapalain niya, tayo ay kakahabagan niya, na tayo ay iingatan niya, na tayo ipipreserve niya, hanggang sa maganap lahat ng kanyang panukala para sa atin doon sa eternity. Yan ang ibig sabihin ng verse na yan.
Amen? Kaya nga kasi tayo ay ang Diyos dahil sa reconciliation na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin, tayo ay payapa na sa Panginoon. Kaya ganito ang estado natin ngayon sa harapan ng Diyos. Amen? Amen po ba mga kapatid? Are you blessed? Mapalad ba? Kaya nga ang tanong nga doon sa Philippians nagbibigay ba ng kaaliwan sa inyo ang inyong kaugnayan kay Kristo? Amen. Yes. Talagang we are so blessed. Amen. We are so blessed. Kaya nga mga kapatid, be aware na ang Diyos laging nakaset na sa atin yan, ang kanyang mukha ang kanyang paningin. At unawain ninyo na walang makapagtatago sa kanyang mga mata. Ang Kristiyano ang unang-unang dapat na nakakaalam na ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Kung ang lahat ng mundo, ang mata naman ng Panginoon, sabi nga rito sa may verse, sa may Proverbs 13, ang mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako. Pinapanood niya ang masasama at mabubuti. At walang maitatago sa kanyang paningin. At walang makapagtatago sa kanyang paningin. Kahit na yung kadiliman na pagtaguan niya, nagiging liwanag yun. Okay? Kaya nga mga kapatid, tatandaan niyo po, nais ng Diyos tayo mga Kristiyano na maging conscious tayo, maging aware tayo sa katotohanan ito. Nakikita tayo ng Diyos araw-araw. Mula pagkagising hanggang sa hapon, hanggang sa tayo matulog, sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng iniisip natin, habang tayo natutulog, pinapanood tayo ng Panginoon. Iyan ang isang katotohanan. At sinusuri ng Panginoon ang ating puso, ang ating isipan, anong tumatakbo sa ating mga isip, ano yung mga ginagawa natin. Kasi alam niyo mga kapatid, if we are living under the eye of God, yung conscious ka na alam mo na ang Diyos ay laging nanonood sa iyo. Alam niyo bang effect niyan? Matatakot kang gumawa ng evil sa harapan niya. Matatakot ka mandaya, matatakot ka na magsinungaling, matatakot ka na lokohin mo ang kapwa mo. Matatakot ka kasi alam mong aware si God At iyan ang nais ng Panginoon na maintindihan nating lahat. Lalo na sa gabing ito mga kapatid. Sana wag lang ito maging isang Bible study lang. Ang Diyos ay nais niya na mag-respond tayo through faith. Mamuhay tayo araw-araw na lagi mong iniisip na nakikita ka ng Diyos, alam ng Diyos exactly yung ginagawa mo, pinapanood niya ang puso mo. At ito yung ating pag-aralan sa gabing ito. For the eyes of the Lord roam throughout the earth so that He may strongly support those whose heart is completely His. Amen? Ito yung nais ng Panginoon. Maging aware tayo na ang Panginoon ay pinapanood tayo at kung nakita ng Panginoon na tayo lumalakad with faith, with understanding na nakikita ka ng Panginoon at alam mo i-reward ka ng Panginoon kapag ginagawa mo ang tama, ito po yung verse na pag-uusapan natin. Actually, itong verse na ito ay hango ito sa kwento ni King Asa. Sino si King Asa? Si King Asa ay isa sa mga King of Judah. Sabi nga, ang ganda po ng testimony ng Biblia patungkol sa kanya. Asa did good and right in the sight of the Lord. So aware siya Aware siya na nanonood ng Panginoon sa kanya. Kaya ginagawa niya yung mga tama. Ano-ano yung mga ginagawa niya? Pinagtatanggal niya yung mga foreign altars, yung mga sa mga Diyos-Diyosan, yung mga high places, yung mga sacred pillars. Winasak niya yung mga malalaking image ng Asherim kasi nung panahon ng tatay niya, rampant yan Ginawa niya kung ano yung tama sa mata ng Panginoon. Aware siya of the presence of God. At hindi lang yon,
Inutusan niya ang buong Juda na hanapin ang Panginoon, the God of their fathers, and to observe the law and the commandments. Amen? So nakita nyo, no? Ang ganda nung ginawa niya. And then, ito pa, ang dami niya pang ginawa actually na reformation doon sa may bayan ng Juda. He also removed the high places and the incense altars from all the cities of Judah, and the kingdom was undisturbed under him. So nakita nyo, no, yun ang reward ng Diyos sa kanya. Walang digmaan nung panahon na siya ay lumalakad sa katuwiran, nung piniplis niya si God sa kanyang mga gawa, ang kingdom sa kanyang paghahari ay is undisturbed by the enemies. Verse 6, he built fortified cities in Judah. Pinalakas niya yung mga fortresses ng Judah. Since the land was undisturbed and there was no one at war with him during those years, because the Lord had given him rest. So iyan yung reward ng Diyos dahil siya ay aware sa presence ng Panginoon, na siya ay pinapanood ng Panginoon. Okay? So ngayon, ang kanyang army ay 300 lang. Kung tutuusin, nung panahong iyon, maliit ito. 300 lang yung kanyang army, bearing large shields and spears, and 280. So, bali 580 lahat ng kanyang armies from Benjamin, bearing shields and wielding bows. All of them were valiant warriors. Now, dumating ang testing sa kanya. Kung siya ba ay patuloy na magiging aware sa presence ng Panginoon sa kanya, siya ba ay patuloy na magiging faithful kay God even sa panahon ng adversity? So, inalaw ng Diyos, no, na lusubin siya ng mga Ethiopian. And then Zerah, the Ethiopian, came out against them with an army of 1,000,000 men and 300 chariots. Alam nyo naman, yung chariots, mabigat yan eh. Yan, pag may chariots ka noong panahong iyon, may advantage ka. Kasi yung mga chariots na yun, yung mga gulong nun, may mga spike yun na malalaki, may mga blade yun. Masagasaan ka lang yung putol-putol ang katawan mo doon. Powerful ang chariots noon. At matuling yan eh, kasi may kabayo yan. And besides sa number ay 500 yung kanyang army. So he came to Maresha. So Asa, lumabas naman si Asa, sinalubong niya siya in a battle formation, so wala pang digmaan. So nag-form lang sila ng battle formation. Okay. So ngayon, bago magdigma, ano ang ginawa ni Asa? Tumawag siya sa Panginoon. So aware kasi siya ng Panginoon, nakikita ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Tumawag siya sa Panginoon. Mas pinili niya na hindi magtiwala sa lakas niya, kung hindi magtiwala sa lakas ng Panginoon. Sabi niya, Lord, there is no one beside you to help in the battle between the powerful and those who have no strength. So help us, O Lord, our God, for we trust in you, and in your name we have come against this multitude. O Lord, you are our God. Let no man prevail against you. So nakita nyo na aware siya na ang battle belongs to the Lord. At nagtiwala sa Panginoon. Ginawa niya yung tama. And then, so ano nangyari? So tinulungan siya ng Panginoon. Dahil nga siya ay faithful sa Panginoon, lumalakad siya sa righteousness ng Diyos, at binigyan siya ng Diyos ng victory. So the Lord routed the Ethiopians before Asa and before Judah, and the Ethiopians fled. Asa and the people who were with him pursued them as far as Gerar, and so many Ethiopians fell that they could not recover. So they were shattered before the Lord and before his army, and they carried away very much plunder. So nakita nyo, no, pag ikaw ay you are in right, kung tama ang iyong kaugnayan sa Panginoon,
No weapons formed against you shall prosper, sabi nga ni Isaiah. Okay? Kung alam mo na ang lahat ng digmaan natin ito ay battle of the Lord. Hindi ka magtitiwala sa lakas mo, kundi hingi ka ng tulong sa Diyos. Okay? At ito ay kalugod-lugod sa Panginoon. Yung gantong gawa, yung magtitiwala ka sa Panginoon. Okay? Ipapakita mo yung dependence mo sa Panginoon. Na inaamin mo sa harapan ng Panginoon, Lord, hindi ko kaya ang enemy na ito. Hindi lamang dahil sa mas marami sila sa amin, hindi lamang dahil sa mga chariots sila, kahit nakakaunti sila, Lord, hindi namin sila kaya. Ikaw lang ang may kakayanan. So, dineclare niya ng ganun ang kanyang sarili sa harapan ng Panginoon. At nalugod ang Panginoon sa kanya. And that is a sign of faithfulness. So, matapos ang great victory na to, dahil nagtiwala sa Panginoon, nagpadala ang Diyos ng isang propeta. So, in-encourage sila. Sabi, now the Spirit of God came on Azariah, the son of Oded, and he went out to meet Asa and said to him, listen to me, Asa, and all Judah and Benjamin. The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will let you find him. But if you forsake him, he will also forsake you. Oh, kayo ba'y familiar sa may word na yan? Oo, sa New Testament meron yan. Sinabi yan ni Apostle Paul eh. Sabi ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 2 verses 11 to 13, it is a trustworthy statement that if we died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he will also deny us. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. So iyan po ay statement ng truth sa lahat ng anak ng Diyos. From Old Testament hanggang New Testament. Ang Diyos, ang ibig sabihin ni Prophet Obed, ang Diyos ay sa iyo lagi kung ikaw ay mananatili sa Kanya. Kung hahanapin mo siya, magpapakita siya sa iyo. Amen? Pero kung iiwanan mo siya, kung tatalikuran mo siya, tatalikuran ka rin ng Panginoon. So ito po ay both warning and both encouragement at the same time. So maraming pang sinabi si Prophet Azariah at na-encourage naman si Asa. So sabing ganoon, Asa's heart was blameless all his days. At so na-encourage siya sa sinabi ni prophet, and then lalo gumawa pa siya ng mas marami pang ikalulugod ng Panginoon. Okay? At ito yung conclusion ng chapter 15. Asa's heart was blameless all his days. He brought into the house of God the dedicated things of his father and his own dedicated things, silver and gold and utensils. And there was no more war until 35th year of Asa's reign. So nakita nyo, no? Naging faithful siya kay God. From the moment na nag-reign siya, naging faithful siya kay God, lumakad siya na aware siya sa presence ng Panginoon, aware siya na ang Panginoon pinapanood siya as king, kung paano niya pamamahalaan ng kanyang bayan, even in the times of war, ay binigyan siya ng Panginoon ng tagumpay dahil nagtiwala siya sa kanya. Ganun ang kalagayan ng Israel, undisturbed hanggang sa dumating yung 35th year ng kanyang paghahari. Kaya lang, the following year, nakakalungkot, na possible pala ang isang taong dating nabubuhay sa pagtitiwala sa Panginoon ay biglang tatalikod sa Kanya. Is it possible? Yes. Nangyari ito kay King Asa. Tingnan ninyo ang nangyari. In the 36th year, kasi kanina, di ba, 35th year. Ito, the following year lang ito. In the 36th year of Asa's reign,
Baasa, king of Israel. Kapatid nila ito eh. Ito yung northern Israel. Si Baasha ang king nun. Siya yung king of Judah, the southern Israel. So, Baasha, king of Israel, came up against Judah and fortified Ramah. So, yun po yung boundary, yung border doon ng Israel at ng Judah. Pinortify iyon ni Baasa upang i-prevent yung mga galing sa north na pumunta sa south o yung galing sa south pumunta sa north. So yun ang ginawa ni Baasha. Pero ito ay testing ng Panginoon sa kanya. Tignan ninyo kung ano ang naging reaction ni King Asa. Then Asa brought out the silver and the gold from the treasuries of the house of the Lord and the king's house and sent them to Ben-Hadad, king of Aram. Etong king of Aram na to, king of Syria ito. Gentiles who live in Damascus. Sabi niya kay Ben-Hadad, let there be a treaty between you and me. And as between my father and your father, behold, I have sent you silver and gold. Break your treaty with Baasha, king of Israel, so that he will withdraw from me. Ano nangyari? All of a sudden, for 35 years, faithful siya kay God. And then the following year, sa isang pagsubok na, actually, sinaraduhan lang yung border eh. Hindi pa nga siya dinidigma. And besides, kamag-anak din nila ito. Samantala, nakalimutan niya na ba yung battle niya doon sa may Ethiopians na millions? Nakalimutan niya na yung ano. So nakita mo no na is it very possible na ikaw ay dati kang faithful, dati kang aware sa presence ng Panginoon. And then all of a sudden sa isang ano ng pagsubok, biglang bug, lagabog. Amen. And then, so ganun nga nangyari. So si Ben-Hadad, uy, ang daming daming ginto at silver eh. Galing sa treasuries ng temple ng Panginoon yun ha. So tuwang-tuwa si Ben-Hadad kasi ang daming kayamanan. So bilang naman, pagtanaw, so nilusob niya yung kampo ni Baasha. So sinugod niya yung ilang kung saan nagbibuild si Baasha ng kanyang fortress. So naitaboy niya sila. Tuwang-tuwa naman si King Asa. Pero noon, nirebuke siya ng Panginoon. Nagpadala uli si God ng prophet, si Prophet Hanani this time, para sawayin siya. Sabi ni Prophet Hanani, because you relied on the king of Aram, dahil nagtiwala ka sa lakas ng king ng Syria, at hindi ka nagtiwala sa Panginoon, therefore, the army of Syria or Aram has escaped out of your hands. So, ibig sabihin, nasa plano pala ni God na itong king of Syria, dahil wicked ito, ay ibibigay ng Diyos sa kamay ni King Asa sana. Kung nagpatuloy lang siya na maging faithful sa Panginoon, bibigyan siya ng Diyos ng tagumpay. Si Baasha, panggulo lang yun eh. Hindi talaga yun ang enemy. Ang enemy talaga itong si King Asa na hiningian niya ng saklolo. Ibibigay sana ng Panginoon sa kanya yun eh. Kaso, pinakita niya na na weak siya sa harapan, na despise ang Panginoon sa harapan ng mga Gentile. Tapos ni-remind siya ni Hanani, di ba yung mga Ethiopians ay napakarami ng kanyang army at napakarami pang mga chariots at napakarami pa ng kanyang mga kabayuhan? Yet, dahil ikaw ay nagtiwala ka sa Diyos ng panahong iyon, diniliber ka niya sa kanyang kamay. Nakalimutan mo na ba yon? Sabi ni ni Prophet Hanani sa kanya. And then, ito na po yung verse kanina na kinot natin.
Ang sabi ni Prophet Hanani sa kanya, ang mata ng Panginoon move to and fro throughout the earth, that He may strongly support those whose heart is completely His. So sa pagsubok na to, napatunayan lang ang kanyang puso is half-hearted sa tagpong ito. Nakakalungkot, hindi po ba? Kaya magandang ano to mga kapatid, magandang reminder ito sa ating lahat. Are we faithful? Tayo ba'y nananatili na ang Diyos, aware ka na ang Diyos ay pinapanood ka sa lahat ng iyong mga ginagawa, sa bawat decision mo? Kasi ang Panginoong susuportahan ka niya. He may strongly support those whose heart is completely His. Kahit nasa gitna ng panganib. Kasi yung pagsubok lang yun ng Panginoon. Pero sabi ni Prophet Hanani, you have acted foolishly in this. Indeed, from now on, you will surely have wars. Hindi ka na mawawalan ng digmaan. Pati yang Syria na yan, na hiningian mo ng tulong, one day, lulusubing ka rin yan. Tapos, ito pa, lalong masama pa ang ginawa ni King Asa. Then Asa was angry with the seer and put him in prison, for he was enraged at him for this, dahil sa sinabi ng prophet na katotohanan. Sinabi lang naman ng prophet yung judgment ng Diyos sa kanya. Yan ang mga totoong prophet, mga kapatid. Hindi katulad ng mga false prophet ngayon. Yung mga self-proclaimed prophet ngayon, ang dami-dami ngayon sa panahon natin. Hindi marunong magsalita sa harapan ng king. Kita niyo yung mga prophet, oh. Hindi sila natatakot na magsabi ng katotohanan sa harapan ng king. Okay? So, and Asa oppressed some of the people at the same time. So, ito ay mark, yung kanyang 36 year. Yun yung decline niya, yun yung backsliding niya. Ang nakakalungkot ng mga kapatid, ano, kung babasahin mo yung the rest of the story nito, nagtuloy-tuloy na siya ng backsliding. Pero inabot pa rin siya ng Panginoon eh. Hindi kagad siya kinalos ng Panginoon. Kinahabagan pa rin siya ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, binigyan siya ng sakit, isang malalang sakit na walang lunas. Para sana makita kung sa gitna ng karamdamang iyon, tatawag pa rin siya sa Panginoon. Pero hindi na. Hanggang, sabi doon sa may verse 12, hanggang sa mamatay na siya, hindi niya na hinanap ang Panginoon. Kundi yung manggagamot na lang, yung mga doktor na lang, yung mga physicians na lang, doon na lang siya umasa. Never na siyang tumawag uli sa Panginoon. Nakakalungkot, hindi po ba? Na dati, tumatawag sa Panginoon, nagtitiwala sa Panginoon, at pinapakita naman ng Diyos yung kanyang sarili sa kanya. And now, sa isang iglap, biglang nag-decline. Dire-diretso hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi na siya nagsisi, hindi niya na hinanap ang Panginoon. Nakakalungkot. Ilang kayang Kristiyano ang may ganitong katangian? Kaya maganda mga kapatid, no, suriin natin mga sarili. Tayo ba talaga ay faithful kay God? Tayo ba ay aware na ang Diyos pinapanood niya tayo sa lahat ng ginagawa natin? Kaya ito yung sinabi doon kanina, no, sa may Psalms 33, verse 16 to 19. The king is not saved by a mighty army. A warrior is not delivered by great strength. A horse is a false hope for victory. Nor does it deliver anyone from its great strength. Minsan tayo, we define kung sino ang malakas na bansa. Yung may mga kutad ng Russia, China, Amerika, ganito. Kasi may mga weapons sila. Pero alam nyo, kahit ang bansang Israel ngayon,
kung ang pagtitiwala lang nila ay doon sa mga weapons nila, hindi sila magkatagumpay. Kasi si God lang nagbibigay ng tagumpay. Sa mga nagtitiwala sa Kanya, sabi nga rito, behold, the eye of the Lord is on those who fear Him, and on those who hope in His loving kindness, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Yan ang Diyos. Mapalad ang mga tao na aware kung sino ang Diyos, kung aware siya sa kanyang kapangyarihan, aware siya sa covenant ng Diyos sa kanyang bayan. Mapalad ang mga tao na nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Ang mata ng Panginoon ay laging sa Kanya. Kaya nga, ang conclusion ng Psalms 33, our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. For our heart rejoices in Him because we trust in His holy name. Let your loving kindness, O Lord, be upon us, according as we have hope in you. Okay, so dito tayo magwawakas sa may verse na ito. Sabi po ng Psalms 44, for by their own sword, they did not possess the land. So, nire-remind yung Israel noon, paano sila nag-take possession sa land of Canaan, yung promised land. Sabi ng hindi nila yun na-possess dahil may mga espada sila. Hindi yun, not their own arm did not save them. Hindi yun. Hindi dahil sila ay merong military scheme. Hindi yun ang nagbibigay ng tagumpay. Sabi nila, but your right hand, O Lord, your right arm, and the light of your presence, for you favored them. Yun ang source ng victory. Kailanman hindi tayo. You are my King, O God. Command victories for Jacob. Through you, we will push back our adversaries. Through your name, we will trample down those who rise up against us. For I will not trust in my bow, nor will my sword save me. But you have saved us from our adversaries, and you have put to shame those who hate us. In God, we have boasted all day long, and we will give thanks to your name forever. Mga kapatid, nawa, ito ay maging aral sa atin. Ang mga katotohanang sinaysay ngayong gabing ito. Ang Diyos lang ang tagumpay natin. Kaya tayo ay maging faithful. Maging aware tayo. Knowing na ang Diyos ay lagi nanonood sa atin. Ang tanging response na hinihingi lang ng Panginoon sa atin ay maging aware ka and you remain faithful to Him unto the end. Purihin ang Panginoon sa gabing ito. Salamat po sa kanyang mga salita. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, O God, sapagkat ikaw, O Lord, ang aming Diyos. Ikaw ang aming buhay, ang aming tagumpay, ang aming kalasag. Ikaw ang aming kinabukasan. Ikaw, Panginoon, ang nag-iingat sa amin. Ikaw ang nagbabantay sa amin mula umaga hanggang gabi. Kaya kami, O Lord, ay merong kapanatagan. Salamat, O Diyos, na ikaw ang aming Panginoon. At kami, O Lord, na tinawag mong bayan mo. Napakapalad namin sapagkat ikaw ay laging sumasa amin. And you made us an apple of your eye. Thank you, Father God, for all this truth. At nawa sa gabing ito ay ma-encourage ang iyong mga anak sa mga katotohanan ito. Na kami ay mabuhay sa ilalim ng iyong mga paningin. At kami lumakad ng may katapatan hanggang sa dulo ng aming hininga. Sa iyo ang karangalan, ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.